this time, sa pagpasok ng indeterminate structures, alamin nga natin kung ano yung advantages nito tsaka disadvantages nito bago tayo mag-compute using different kinds of methods. So, introduction to indeterminate structures. Tapos yung susunod is lateral loads on frames. Tatalon tayo kagad dun sa portal method and cantilever method. These analyses are, of course, medyo mas nangangailangan ng matinding focus kasi indeterminate are not so determinate. Tama ba? Determinate pa nga lang, mahirap na eh. I mean, marami nang ginagawa. Pa kaya, no? So, recall from the previous lessons that a structure of any type is classified as statically indeterminate. When the number of unknowns reactions, sabi nga ni Tan, exceeds the number of equilibrium equation available for its analysis. So, usually, ilan ba? 3, di ba? So, indeterminate na yun. So, we will discuss the merits of these indeterminate structures. And, napapanahon tong topic natin. Okay? And disclaimer, this is all manual calculation. So, structural theory is the basic or the basis or the foundation of the software nowadays. Although may mga softwares na nga to compute the member supports, the member reactions, the member forces, internal forces. So, yung ano pa lang, yung pag-appreciate nung foundation nito, yun yung mahalaga. Kaya namin tinuturo to. So, this indeterminacy may arise as a result of added supports or members. Mas maraming supports, mas maraming reactions, mas nagiging indeterminate ito. So, kagaya na lang nga, sabi ko, nabanggit ko kanina na akma ito sa panahon natin ngayon na medyo kalatang issues ng paglindol, and yung effect ng lindol doon sa mga buildings natin. So, nagsisimula ang design ng structures. When I say designs, you will calculate the shape, how many bars, what are the materials to be used. Nagsisimula yan, yung design na yan, sa structural analysis. Pag mag-a-apply ka ng permit sa munisipyo, bago ka magtayo ng building, nahanapan ka ng structural analysis. No? Nahanapan ka ng structural analysis kapag 2 palapag na pataas. Okay? Bakit? Mahalaga kasi na lumaan lahat ng building natin sa design. Okay? Sa computation. Hindi lang hinulaan. Okay? So, kagaya ng isang reinforced concrete buildings that almost statically indeterminate since the columns and beams are poured as continuous members through the joints and over support. Ano ibig sabihin nito? Pag nagtatayo tayo ng building, hindi mo na makikita yung hinge. Hindi mo na makikita yung roller support. In actual, tama? In a real scenario, we are capable of using fixed supports. Pag nagtatayo tayo ng building, binubuhusan naman talaga natin ito eh. Okay? So, ano mangyayari doon sa frames mo? Magiging rigid frames ito. Okay? Rigid frames na nagsasabi na indeterminate siya. Tama ba? Okay. So, nakikita mo yung mga parts, no? Basically, this is my lesson on design of concrete structures, no? Dito sa mga 4th year natin. And of course, dahil kadugtong natin yan, or tayo ang foundation ng mga designs, gusto ko ipakita din sa inyo na yung advantages ng indeterminate structures is somehow connected with the advantages of the fixed support connections. No? Bakit tayo napaka-timeless nung construction method natin when it comes to buildings, 'di ba? Hindi tayo nagpapalit. Kasi ito nga yung advantage, smaller bending moment, smaller stress compared to the pin. Okay, connected. And anyway, gumawa ako ng babasahin, no, para diyan. May gusto kong basahin niyo na lang to later. I-send ko na lang. Kahit sa Aslam kasi Malibok natin, binigyan niya tayo ng highlights on the disadvantages and advantages of our indeterminate structures. Hindi pa rin nakikita. Yun, no? So, kung titignan mo yan sa page 442, yan, ng PDF file natin, andito yung detailed na sinasabi niya na advantage and disadvantage of the indeterminate frames. But, actually, kung papaiksiin nga lang natin yung discussion, dahil sa fixed support nito, nagkakaroon ng sharing of resistance ng loads. Unlike the pin connected, mga kapatid. Like in a simple illustration like this. So, anong nakikita nyo sa figure? Nathan James. Ano nakikita mo? Dalawang figure, sir. Yeah, describe the figure. Yung isa po, double fixed support.
Kasi sa simply supported po. Yung sa simply supported. Parang vlogger si Masa. Okay, Masa. Anong difference ang nakikita mo dyan? Can you state? Can you describe the differences? Yung mga naka-off cam baka nasa ano sila to, nasa beer house. Yung deflection po nila, sir. Deflection, very good. Okay, ano nakikita mo? Okay. Anong pinagkaiba nila sa deflection? Yung ano po, yung slope po dito sa pitch support po, 0 lang po siya. Mhm. You mean Compared maximum to deflection? Dito sa maximum deflection? Sige. Para matulungan kita. Sa tingin mo, alin ang mas maliit? Ang mas malaki? Mas malaki na lang. Yung pin connected deflection or the fixed connected deflection? Yung mas malaki po, yung simply connected po, sir. Okay, good. Very good. Paano natin nasabi yun? Because the simply supported connection has a bigger moment. Tingnan nyo yung maximum moment nito, nasa gitna. Ay, yung maximum deflection nito, nasa gitna of course, pati yung fixed connected. Pero pagdating sa moment, okay, if we do the simple support po, wala tayong moment sa support. Lahat ng ito kini-carry. Okay ka lang, Diana? Okay. So, ayan. Ikaw, Jundi, mukhang malalim yung naisip mo. Okay lang po, sir. Okay, very good. So, tingnan mo, Jundi, ha? Okay, yung maximum moment happening in the midpoint. Okay? So, lahat kinikater nung beam. Yung pag simple support. Pero pag fixed support, merong moment sa support. So, nare-reduce yung kayang buhatin o ng binubuhat ng beam. That make this beam, fixed support, has smaller deflection. Kapag small ang deflection, small stress. Tama? So, pin connected is different from it. Ngayon, ang fixed support, yan yung tinatawag natin indeterminate structure. So, yun yung mga sabihin na nating mas logical na paliwanag kung bakit maganda ang indeterminate. Kaya lang, hindi kagandahan kasi matagal kunin yung reaction. Tama? Kasi indeterminate eh. So, you need something na mga like MEC3, di ba? Para ma-solve mo yung mga reactions at saka member supports, or member forces. Pero sabi ko nga, may mga approximate methods naman tayo na pwede natin gawin. At simulan niya natin yun sa sa lateral loads on building frames. So, dadako tayo sa building frames. Ini-skip ko na yung vertical effects doon sa approximation, no? Yun yung unang slide talaga ng indeterminate. Pero again, yung practical na lang tayo. Okay? Na magagamit natin sa mga approximate analysis ng mga frames natin. Pinapasa natin sa munisipyo pagdating ng araw, di ba? Kung magma-manual calculation ka. Okay. Gerald, Joyan, basahin mo nga. Good morning. Lateral loads on building frames. Rectangular building frames act differently when exposed to side lateral loads like wind or earthquakes, compared to vertical loads such as weight. Because of this, engineers use different assumptions when analyzing lateral forces. There are two common methods used for this analysis. First is the portal method, used for low to medium rise buildings. Then the second one is the cantilever method, which is used for tall or slender buildings. Thank you So, kaya ako nasabing napapanahon, lateral loads ito. Alin yung common word natin dyan na napapanahon? Earthquake. Okay, so one of the examples for lateral loads are natural loads from earthquake. Okay? So, horizontal yan. Horizontal load yung makikita nyo sa mga frames. Before, nung tayo yung nagre-reaction pa lang mga kapatid. Okay. Yan o. Yan o. Naalala mo yan? Yes, sir. Tanggalin mo lang tong 2K per foot na to na uniform load. It's a frame with a lateral load. Yan na yan sinasabi ko. So, yung 18K, malamang manggaling yan sa earthquake load. Galing sa base. No? And if the ground, yung ground motion, magta-transfer ng load yan sa frame natin. So, paano tayo nagko-compute ng member force? Kailangan natin
yung maximum moment sa column. Kailangan natin yung maximum shear sa column. Yan, yung mga yan, para ma-design natin yung... Are you there? Dito pa ba kayo? Parang nahinto ako. Mag-react nga kayo. Parang nawala kayo eh. Dito pa ba kayo? Yes or no? Ang hirap talaga pag ano, Jimmy. Ayan, salamat po. Ayan, okay na. Yun. Kailangan nating malaman yung mga member force or moments sa bawat isa, no? Kasi gusto nating malaman gaano kalaki ba yung column ko. Gaano ba kadaming bakal to. Or anong klaseng bakal ba gagamitin ko kung steel structure to. Or kung kahoy to, anong klaseng kahoy gagamitin ko. That's the idea. Okay? So, the basic foundation is malaman yon. Kaya lang, dahil indeterminate nga siya, mahirap nga tayong nun manually. Pero mayroong dalawang common methods na ginagamit. Tatawag natin to approximate method. Sabihin natin pwede na. Pwede na in the sense na this will give you a more conservative. Okay? Sabihin natin more conservative. Kasi pag sinabi kong conservative, mga anak, no, mas mataas. Mas confident ka. Ganun ibig sabihin, no? Tama ba, Jonel? Confident ka ba? Yun yung sinasabi ko. Magiging mas conservative ang ating mga forces. Okay? Ibig sabihin, ito lang yung limit mo. Ito lang yung kaya mo. Pero ang ginagawa natin, mas dinadagdagan pa natin para mas kinakaya niya. Gets nyo? Okay? So, the portal method muna tayo. Which is, na-invento pa noong 1915. No? Panahon ni Mark. Yan. Floresca. Okay? So, it is used to approximately analyze low-rise building frames under lateral side loads or lateral or side loads. What do you mean by low-rise building? So these are my own clips lang, no, para mas mapabilis natin yung discussion. To understand it, let's look at a simple portal frame. Look at the figure. So of course, indeterminate tayo. Fixed support ito. Okay? At sa fixed support, no, meron tayong 6 na reactions. 3 sa bawat isa. Okay? So imagine, ang pinapaliwanag lang doon sa libro ganito. Kapag nag-deflect yung frame, no, Leslie, pag tinulak ng letter P na to, lateral load, at top, no, the effect of an earthquake, for example, or wind, ganito daw siya mag-deflect, oh. Parang letter S. Nakikita mo mapa? Yes po, sir. Yeah. May sakit ka ata. Okay? Ito namang beam, ganito siya, oh. So, ginagawa niya yan noong shear in moment diagrams natin sa frames. Tapos, dinodrawing niya yung qualitative shape. That's the halaga nun, no? Now, i-disregard mo muna yung nababasa mong in point of inflection. Okay? Sabi ni Smith, wala siya magawa nun eh. Kaya itong pinag-iskitaan niya. Okay? Sige lang, pasok lang siya na. Bakit hindi siya makapasok? Diyan na ba siya? Okay na? Nandito ka na, dahon? Okay na po, sir. Thank you po. Ayan, very good. So, tignan nyo ha. Kapag nag-deflecto ng ganito, there is a change of slope or change of curve. Ang tawag natin doon, inflection. Point of inflection. Tama? Ibig sabihin, ito ay negative effect, tapos ito positive effect. Kasi nag-i-smile, di ba? Ganyan. Ito naman, nag-i-smile, tapos ito nagsasad. So, negative, positive. Negative, positive. Yung change of direction or change of curve na yan or point of inflection, sinasabi ni Smith na walang moment dyan. Tama po ba? Kapag nagkaroon ka kasi ng zero shear, di ba maximum moment, mga anak? Yes or no? Gusto ko concept-wise tayo. Yes or no? O, react na lang. Kapag zero shear, zero, maximum moment. React tayo ng puso. Tama? Okay? Very good. At zero moment, diba, doon, nagka-qualitative shift tayo. At zero moment, anong meron? Point of inflection. Doon mag-change ng curve.
Therefore, 0 ang moment dito. So, naisip ni Smith, bakit kaya hindi ko na lang lagyan ng tinatawag nating internal hinge? Diba? Adding internal hinge will justify the concept na wala namang moment sa hinge. Is that so? Walang moment sa hinge. Tama ba, Eugene Flores? Opo. Yes, sir. Yes. Wala tayong, Yes, sir. wala tayong moment doon. So, nang naglagay tayo ng point of inflection na nasa gitna, no? Approximately nasa gitna ng bawat member. Pag naglagay ka ng internal hinge dyan, mas dadali yung solution. Do you get the idea? Paano nga ba natin kunin noon ang indeterminacy? Nung unang panahon natin. Kapag rigid frames. 'Di ba? Meron akong pinakasimpleng paraan na binigay sa inyo. Bilangin lang daw natin yung girder times 3. Tama ba? Alala nyo? Fixed support Basta fixed support yung ating frame. Tapos bilangin mo lang daw yung girder kahit ilang stories pa yan. Times 3 lang. So, ilan ang girder mo? Isa. Times 3. We have 3. Indeterminacy. Anong gagawin natin para mawala ang indeterminacy? Para madagdagan ang equation natin. Naglalagay tayo ng internal hinge. Naalala nyo? So, maglalagay tayo ng internal hinge dito to add more equations. Any questions so far? Wala. Tuloy ko So, ito yun. Yun. Naglagay na tayo ng internal hinges. Pag chinek mo ngayon yung indeterminacy, meron na tayong equations of condition. Ilan nga ba equations of condition pag internal hinge? 3. Tama? And if you go back with the formula natin ng indeterminacy, determinate na yan. So we can now solve for the reactions, support reactions, and the member forces. Now, the case is this. So may mga techniques para mapabilis yan. Pero dun muna tayo sa talagang, alam mo na, sabi ko kanina, madugo. No? Ayan. Say, we have a 2-story with 3 portals. Sabihin natin 6 portals. Portal frame. Ang bawat isang portal frame ay isang ganito. So, we have 2 story na gawin natin din yung maglagay ng internal hinges dun sa mga gitna ng bawat member. So, makikita mo, may mga nahati yung height mo dito, nahati yung height mo dito, pati yung mga lengths mo. Tama? So, the purpose is, kapag daw tinignan natin o hinati natin ito, dito, imagine hinahati mo yan. Yan. Dito. May mga shears dyan. Correct? May shears na dapat masatisfy yung load P2. If we get the equilibrium equation, summation forces along X is 0, dapat lahat ng shear force dito will equal to the load P2. Okay? React lang kung nagigets ako. Bago ako pumunta dito. Yan. Nagigets ako doon? Very good. So, ngayon, ang sistema ni Smith, para kang naghiwalay ng mga portal frame sa buong frame. Na yung outside column is maglagay ka ng isang shear force. Say S. Pero ang gagamitin natin sa symbol natin sa calculation natin dito sa subject ko is V, V is our shear, Doon tayo nasanay Tapos pagdating dito, sa internal columns, parang 2 column na siya na pinaghiwalay. So, ibig sabihin, magiging double yung shear doon. Yun kapag internal column. Kahit ilan pa yan. Basta double siya. And lahat ng external column will have 1 shear. So, therefore, SC plus 2C plus 2C plus SC should be equal to the P2 and P1. That's the scenario. Kung iiwalay ko tong taas, ganun din ang gagawin mo. S, 2S, 2S, S. Or should I say V, 2V, 2V, V is equal to P2. Gets nyo? So, kapag nakukuha na tayo ng mga shear, madali mo na lang i-distribute yan as moment and axial sa bawat frame. Dahil gusto ko lagi mabilis lang yung klase ko, ito ang summary of assumption. Okay? An inflection point is located at the middle of each member of the frame based on the concept. Tanggap na natin yan. Why? Kasi 0 moment pagdating sa gitna ng bawat member. Second, on each story of the frame, internal column or interior columns carry twice as much of the shear as
exterior columns. If there is V at the exterior column, i-twice mo lang pag internal. Gets nyo? Okay, sample. Ayan, para mas magets natin. Even the procedure of analysis is stated here. Nagbigay naman ako ng procedure of analysis dito. Ibibigay ko itong PDF. Ayan, kung gusto nyo magbasa. Pero kung ayaw nyo naman magbasa, ay makinig kayo dito. Okay? Kasi ito, mabilis ko lang ipapaliwanag sa inyo. Okay? So, unahin natin sa solution ni ASLA. Gagawin niya tong simplified frame. Lalagyan niya ng internal hinge. So, si 60 kN po is going to the right. Aalamin natin yung axial forces, shear, and moment sa bawat member. And of course, at the end, yung support reactions. Parang papalakarin mo to hanggang sa baba. Yan. So, naglagay ka na ng internal hinge, hatiin daw natin yon. Okay? Hatiin daw natin yon dito sa baba. Yan. And sabi mo nga, meron ka ditong S, 2S, and S. So, pag kinumpute mo yan, anak, magkano ang isang S? Okay? Disclaimer, V yan na, V. Pag kayo nag-solve, V yan na. 2V. V and V. Okay? So, 60 is equal to S plus 2V plus V. Ay, sorry. Yan. Ay. Yun. Or for V, kumbaga. So, shift solve. 15. So, we have 15 shear dito. Agad-agad nakuha mo na agad yung shear sa column using approximate method. Okay? So, we have 15 kN. Pero sa actual, less than 15 yan. Yan yung sinasabi kong approximate or yung sinasabi kong conservative. Pwede na, kumbaga. Diba? Mas mataas naman yung factor of safety at saka hindi naman din nagkakalayo yan. Basta actual niyang nararanasan. So, pagdating sa column sa gitna, dalawang 15. So, 30 to. Saka ito, 15 ulit. Gets nyo? So, proceed tayo. Ngayon, alamin natin using the concept of distribution ng load. Simulan natin sa column. Lagi kang magsimula sa column. Yan. Kapag titignan mo yung solution ni ASLA. Dahil given na yung shear, dito ka mauuna. Isulat mo yung shear. Yan, going to the left. Kasi tingnan mo dito, di ba? Yan siya. Dito ka magsimula. Okay? Kinig kayo ha. Yan. Mag-take ka ng moment sa hinge. Yun yung unang step. Kasi pwede ka mag-take ng moment sa hinge, di ba? Equations of condition. Tapos, kapag nag-take ka ng moment doon, i-times mo sa 4. Hinati mo yung overall height na 8, di ba? Dahil sa may hinge sa gitna. So, 15 times 4 should be equal to 60. Okay? Yun. Kaya may moment kang resistance dito. Again, walang moment sa hinge, pero dito meron. I-resist niya yung effect ni shear na 15. That is clockwise. Therefore, yung resistant force mo dito na moment is counter. We have MAD 60. Detailed lang masyado si ASLA. This is AD. Yan, MAD. Now, if you get the moment, kapatid, i-transfer mo na siya sa kabila. The same direction. I-take note kayo ha. Yan. The same magnitude, the same direction. Why? Sa isang column kasi, force, or sa isang member, dapat it has a rotation. No? With the same. Para ma-check mo na counterclockwise ito, i-moment mo din tong shear dito sa taas. Ay, ganun din yun. 15 times 4, clockwise yun. O di counter dapat ang effect. Ganun ang mangyayari dyan. So, huwag nyo muna pansinin yung axial ha. Tawid muna tayo sa kabila. So, kung tatawid ka sa kabila, may cut section ka doon. Parang ginawa niya, hinati niya to. Yan. Hinati niya dito. Para makita niya o masilip niya yung internal forces dito. So, tignan nyo ha. Nung nag-counterclockwise ka dito, MDA 60, ilipat mo sa kabila, magiging clockwise. Same value. Moment lang muna tayo. And then, with that same principle, clockwise dito, dapat counter dito. Tama? Pag lumilipat ka na sa girder. Okay? Ngayon, yung shear dito, SDA, papunta sa kanan, ilipat mo siya sa kabila. Papunta na sa kaliwa na. And then, para masatisfy si 60, 15, ilan ang load dito para masatisfy si 60? So, 60 minus 15, 45. So, may axial load ka na para sa beam. And dito transfer mo yan dun sa beam. Ganyan ka. Parang ano yan, dugtong-dugtong. Series of. So, saan tayo nagsimula? Basta tanda mo, magsisimula ka sa kung saan meron ka
ano yung meron ka, which is shear. Okay? So, hanggang sa makumpleto mo yung bawat member na mayroong tagtatatlong load. Ngayon, pagdating mo sa girder, may sinasabi si Aslam na kapag given na yung eggshell mo dito at saka given na yung moment mo dito, makakakuha ka naman ng shear sa girder. Paano? Si moment, divide mo lang ng half of the distance ng beam length mo, which is 5. Yun. So, may shear ka ngayon dito. Kabaliktaran naman ni column. Si column, meron kang shear, mag-moment ka sa hinge. Si beam, meron kang moment, i-divide mo ng length. Pareak na lang kung na-gets. Okay? Actually, pinapaliwanag ko lang yung talagang sinasabi niya dun sa dito. Sobrang haba. Pero, again, kaya namang i-explain ng mayroong illustration. Technically, ganito yung nangyari. Okay? So, mabilisan lang. Ulitin ko. Shear, mag-take ka ng moment dito. So, magkakaroon ka ng moment dito. Tapos, ita-transfer mo dito, the same direction. So, meron ka ng shear at moment sa column. Iwan mo muna yung eggshell, hindi mo masasolve yan. I-transfer mo ngayon sa kanto. Transfer, transfer. Makakakuha ka ng shear dito. And then, si shear dito, ilipat mo sa kabila. Ngayon, kailangan i-resist ng kanan. So, may shear ka na sa beam. Ano pang wala mo? Moment at shear. So, kunin mo yung moment dito. Dahil may moment ka counter dito, mag-clockwise ka dito. Again, sa isang beam, dapat same sila ng direction. May moment din sa kabila with the same magnitude and same direction. Nagkakaroon ka lang ng hindi parehas na direction kapag nililipat mo na sa kabilang element. Okay? So, if you have a moment, i-divide mo lang ng kalahati ng overall length, makakakuha ka ng shear. Ngayon, babalik ka. Yung shear dito, ibalik mo sa kabila. Ayun. Opposite direction na. Yan o, ligay mo naman dito sa kabila. Opposite direction. Ayun. Kaya nagkaroon na ng eggshell dito sa column. Yung shear dito, naging eggshell sa column. So, yan o. Sumapa, madugo ba o mabulaklak? Sagot ka. Madugo po, sir. Madugo, okay. Binuguan tayo pala. Ay, sorry po sa hindi ko makain. Okay? Madugo. And wala tayong magagawa. I-approximate and indeterminate yan. Gusto mo pa ng mas marami? Ayan. Ayan. Yun ang may mga reaction ng mga naka-open cam. Ayan, tingnan natin. May automatic screenshot ako eh. Ayan. Evangeline tatawa na yan. Okay. Si Dan, di na matimple yung mukha. Si Clarence, makita, puro noo. Si Jude, yan. Okay. Ito yung final output niya. Renzo. Gabriel. Ano apelido mo, Renzo? Kasama, sir. Resolve me. Masaya ka ba sa nakikita mo? Nakatay Hindi po. mo mag-solve nito. Parang yung dating topic natin, sir. Oo. Anyway, first take mo yung ST. Opo, sir. First take mo. Doon tayo sa mga pamangalawa ng konti. Okay. Jerez. Are you there, Jerez? Pangalawa mo na, no? Na-take mo na to? Nakita mo na to? Bago ako mag-proceed. Di ako narinig, Jerez. Shelo na lang. Shelo na nasa victory liner. Shelo, narinig mo ako? Yes, sir. Tulog po. Familiar ka dito, Nak? Opo, sir. Okay, masaya ba yan? Share your experience naman. Medyo, sir. Kasi lang lang po. Nakakasawa lang mag-dance, sir. Nakakasawa. Kuha ng vaccine sa namin. Yeah, oo. Nakakasawa. Tapos, itong way pa ni Aslam Kasimani. Talagang detalyado, pasa kung pasa. Oh. Tapos, pagdating ng dulo, ito na reaction niya. Siguro mas magandang nakikita nyo ganito. Yung sagot na agad, no? Diba? So, we have 15, 30, 15. Saan galing yan? Doon sa S, 2S, at saka S. Tapos, pagdating sa eggshell, 12 dito, tsaka 12 dito. Saan galing yan? Ayan, no? 12 dito, 12 dito. Sir, masaya po yan, sabi ni Butchan. Ayan. Pagdating dito sa git ng column, wala na siyang eggshell load. Ayan, kasi nabalance na siya dito. Tapos, pagdating sa moment, 60 dito, 120 dito, tsaka 120 dito. Yan. So, imagine, tingnan natin, i-recheck natin yung framing, kung ano nangyayari. Si 60 kN, kung magtitake siya ng moment sa support, ilan? Ang total height natin is 8. So, 60 times 8.
480. Paano siya umikot, David? Clockwise or counter? Clockwise po, sir. Clockwise, very good. Therefore, ang resistance ng reaction, logically, it should be counter. Okay? Common sense yun. Okay? Tapos try mo i-add. 60 plus 120 moment plus another 60. 240. No? So, 60 times 8. 480. Kulang, sir. 240 lang. Nakita mo? Ilan ang kulang? 240 ulit. Okay, saan galing yun? Dito, sa axial. Isang pababa, isang pataas. Paano siya umikot, David? Yung axial. Counter po, sir. Counter. Counterclockwise. Yan. Sorry Counter. Nakikita nyo na? Yan. Counter. So you mean like this? Parang couple? Yeah? So ibig sabihin, Yes, sir. 12 times what? Times, ano ba length nito? 10 tsaka 10. 12 times 20. Couple yun. Ayan siya, 240. So, si moment na reaction sa 240, 240, i-add mo pa yung effect ng axial. That also gives you a 480. So, ibig sabihin, moment-wise, kapatid, nasatisfy natin yung reaction. Nasatisfy natin yun. And ito ay in equilibrium na. Ayan. Kung ganito lang yung nakikita natin, mas maganda, no? Pero sabi nga ni Butchan, mas yan. Maniwala kayo sa kanya. Lalo kung dalawang palapag na. Tama ba, Nicole? Oo. Lalo kung dalawang palapag na. Lalo kung cantilever method na. Okay? So, pero syempre, hindi naman papayag si sir na, na ganun-ganun lang. Diba? Noon, pag kay Ma'am Elena, akyat pa kayo sa taas. Sige, isa-isahin niya yan, lagyan nyo. Halos buong section niya Sa isang section, halos buong lahat kayo makakatayo sa laki ng frame na lalagyan nyo ng load. Try natin sa Lunes? Ha? Try natin. Simulan na agad ni Aizen. Simulan na ni Aizen. Okay? So, saan niya sisimulan? Aizen, saan mo sisimulan kung ikaw? Are you there? Kung talagang evaluate lang natin kung nakinig. Saan natin sisimulan? Sige, Aizen. Saan mo sisimulan? Sa column po, sir. Sa column. After mo makat yung yung columns, magkakaroon ka ng shear. Tama? So, anong gagawin mo doon? Sa shear? So, isusulat niya yan. Si Aizen. Tapos, isusulat niya yung moment. Tapos, ipapasa niya na yung marker sa next classmate niya. Ganun. Tama ba, Aizen? Opo, sir. Very good. Tapos, mamimili siya kung sino yung susunod. Tama, Aizen? Opo, sir. Tapos, ang gagawin naman ng susunod, eto. Ta-transfer niya dito. So, nakasmal yung susunod. Kasi madali lang yung trabaho niya. Kasi, papalitan niya lang yung direction ng shear. Same lang ng shear dito Tapos, itong moment dito, ika-clockwise niya lang. So, natuwa yung pinasahan ni Aizen. Pero si Aizen lugi. Kasi siya yung unang na medyo nag-calculate. Tama ba, Aizen? Yes po, sir. So, kung tatanungin kita kanino may ipapasa. Kay David po. Okay, David. So, yung pinakamapalad. David, sinulat mo na, no? Ano susunod mong gagawin? Ipat na sa kabila, sir. Hindi Ito nga ang ginawa mo. Yung sulat niya. Ayan, sir. Magpapasa na lang, sir. Magpapasa po. Magpapasa ng na marker. lang. So, kung tatanungin kita kanino may papasa. Kaya po, sir. Si Eboy, Si Eboy ngayon ang susunod na mahihirapan. Diba? So, parang ganyan, alternate. Si una, siya yung pinaka-mahihirapan. Tapos ipapasa niya doon sa madadalian. Tapos si madadali, papasa sa mahihirapan. Alternate. Okay? Can we do that on Monday? Try natin, no? Sa section C, madali lang yan. Kasi kakaunti lang sila Baka pwedeng bumalik pa sa nauna. Diba, Juliana dyan? Mukhang excited ka na, Juliana dyan, Okay? Sabi ni Undahon. Try nga. Sabi yung ganun Pero merong madaling way si sir. Kayo naman, no? Ayaw nyo ng ayaw nyo ng mahirap, tama?
Kailangan ko lang ng konting ano ninyo, instinct. Okay lang ba yun? So, pwede ba natin tong simulan ngayon? Or sa Lunes na lang? Mahirapan kayo sa Lunes o ito na lang? Proceed? Yes or no? Ito lang matatapos. Yes na yes for you, sir. Sino yan? Sino yun? Parang ano, beauty queen ah. Okay. So, same procedure. Same ano ah, same sample. Concept wise. Kung maglalagay ka pala ng intermediate hinges dito, practically, nalilipat yung ano dyan, yung shear. Tignan nyo yung buong ano, frame. Merong 15 dito, no? 15 due to the shear concept. Pag nilipat mo yung 15 dito sa internal hinge, ilan dapat dito? Kasi pwede mong ihiwalay yan, di ba? Pwede mong ihiwalay itong column na yan sa hinge. Dahil internal hinge yan eh. So kung may shear ka ditong 15, ilan dapat doon sa taas? Ilan dapat dito? 15 din. So yung kaputol niya naman, ay dapat ilipat mo siya ng oppositely directed. And then ilipat mo din siya dito ng 15. Ganyan yung nangyayari, tama? Kaya meron ka nitong buong to. Uy, umuo naman kayo. Yes, di ba? Yes, very good. So, ngayon, ilan ang shear sa internal hinge? Dalawa? Isa. Ilan ang reaction sa internal hinge? Dalawa? Isa. Hindi kayo makasagot kasi tatlo. Ganun ba? Gerson. Ganda ng ano na. Medyo maganda na yung higa natin ah. Gerson. Ilan ang reaction sa internal hinge? Patingin ka. Dalawa po. Parang di ka sure ah. Dalawa ah. Dalawa po. Nasanay lang po kasi tayo, sir, na laging isa lang po ang sinusog. Kaya nilolobot check ko sa sarili ko kung dalawa o isa. Pero kahit ang answer ko is dalawa. Dalawa. Isang X, isang Y. Laging gano'n naman eh. Ngayon, so sa nakikita natin na we have A15 sa internal hinge. Nagkataon lang ba yan? Hindi. Ibig sabihin, kung may V ka dito, tandaan nyo kung may V ka dito sa unang cut, doon sa assumption mo, eh di magiging V lang din yung reaction doon sa hinge na matapasa mo all throughout. Are you there? Therefore, kung ito ay V, 2V, 30, pag hinati ko yun sa gitna, meron ka dapat 30 din dito, which is 2V. Kasi hinati ko to, tapos ganyan, 30, which is 2V din. So, yan yung principle. So, lagay ko siya dito. Oh. Ganyan ko siya i-illustrate. Isang pakanan, isang pakaliwa. Yan yung V, 2V, and V. Siguro mas masasayahan na kayo dito. Tapos kunin mo ngayon yun, di ba? What is V? 2V and V. 15 kN. Meron kang 15 dito, 30, 15. In short, ang tumatamang shear sa column, lagyan natin ng letter A, B, C, D, E, F. Ang tumatama or ang dinadalang shear ng column AB is 15. Are you there? Yun lang naman ang kailangan mo eh. Tama? Tsaka ng moment sa column. Tsaka ng eggshell sa column. Tama? Okay. Now, ang isusunod mo is moment. Okay? First, i-perform mo ito. And perform the shear, no? And then, second, column, or should I say column shear. Second, column moment. Imagine balik tayo ulit doon. Yan. Paano tayo nagka-moment dito ulit? Ang ginawa mo, 15 times half of this. This is 4 eh. So 15 times 4, 60. Tapos, nagkaroon ka na lang din dito ng same rotation, same magnitude. Kung i-adapt natin yung ganung principle, ganun ang gagawin mo sa lahat ng column mo. Okay? Walang nagbago. So, i-adapt natin yung principle na yun. Magulong tayo ng moment. So, imagine, ang iyong load dito is going clockwise. And sabi ni David, kailangan mo i-resist yan ng counter. So, lahat ng moment, ipwesto mong counter. Diyan ka pa. Yan. Yun. Lahat yan. Pare-parehas yan. Okay? Tapos, ilagay mo yung value. Magkano kaya yan? Ready, di ba? 15 times half of the height of the column, which is 4. Di ba? Oops, nasa ka. Nawala. Okay. So, this is 60. This is 60. This is
30 times 4, 1, 20, 120. 15 times 4, 60, 60. Nakailang segundo ka? Mga 5. Okay na yun. No? Ngayon, tapos mo na yung column shear, tapos mo na yung column moment. Pag tinanong ka, anong moment sa column AB? 60. Okay? Ganun po. So, next natin, okay, is, i-transfer mo na sa beam or sa girder. No? So, next is girder. Girder ano naman? Moment. Sabi ko nga kanina, baliktaran lang yun ng column. I-transfer mo ngayon dito sa kabila. So, kung ang column rotation mo dito is, moment rotation mo dito is counter, dito clockwise. So, magkano? 60. Para equilibrium. Sabi ko kanina, sa isang length, same lang yan ng rotation. Same magnitude, same rotation. Mukhang nabibilisan na kayo. Very good. Ngayon, i-transfer mo rin tong kabila. Total, ano naman flexible naman yan. Kung ito ay counter, this should be clockwise. And, dalawang way ang titingnan mo pagdating sa internal, or sa joint, no? Pwedeng, kopyahin mo lang to with the same rotation, or, i-check mo yung equilibrium sa gitna. Bakit? Sabi kasi dito, 120. No? So, kailangan pa ng ilan para ma-resist mo si 120. Si 60, kulang pa siya ng 60 para ma-resist siya. So, minus mo lang 60. So, kulang ka pa ng 60 na clockwise para magkaroon ng balance dito sa joint na to. So, dalawang checking yung pwede mong gawin. Tapos ka na sa girder moment. Pag tinanong ka, what is the moment at girder BC? 60. What is the moment at girder CE? 60. Okay? So, next is lastly, yung girder shear. Ano naman yung shear dito? So, maglalagay tayo dito ng, panibagong shear. So, ang symbol natin ganito lang. No? Ibig sabihin, isang shear punta sa kanan, or sa taas, isa sa kalahati, tapos yung isang shear pa para sa kalahati. Diba? Yan yung gamit ng internal hinge niyan dyan. This is a direct method So, paano malalaman yung shear dito ulit? Si moment, i-divide mo ng kalahati ng length. So, that would be 60 divided by 5. Pwede yan. 12. Tama? Yan. So, para yan dito. And para ma-resist yung 12, dahil nakataas to, yung nakababa, 12 din yan. Okay? Ganun lang yan. Kahit hindi mo na isulat din. So, para ma-check mo, kung ito'y clockwise, si 60, itong pataas, will counter. Papunta naman siya sa kabila. O, ganun yun. Tapos ito, dahil ito ay clockwise, ito naman will counter. O, nag-aano sila? Nagkakaroon ng equilibrium. Make sense? Kung ayaw mo yung ganung method, o di-add mo na lang yung dalawang moment. 60 plus 60, divide 10. Ganun din yun. 60, yung dalawang moment mo sa beam, divide mo ng length of the beam. Yan. And syempre, dahil lumalabas na yung task, okay, masaya na kayo. Mas mabilis na pala yung tinuro ni Sir Romero kaysa kay Aslam Kasimali. So, kung tananong tayo ni Aslam Kasimali, ano yung mga member forces? Ito yung madaling way. Paano mo kunin yung reaction, sir? Di-transfer mo lang. Ayan na siya, 60, 120, 60. Paano malalaman yung, yung shear sa column? Ayan. Siyempre, opposite dun sa 60. Ayan, 15. Opposite lagi yan. Opposite dito sa load. Ayan, 120, tsaka 15. Ayan siya. What about the axial? Okay? To resist the axial, of course, iwalay mo lang to. Parang magkakaroon ka lang dito ng pababa. At saka dito. So, para mas madali, ihiwalay na lang natin yung kasi pagdating sa axial support ng moment, magiging wais ka Una, kapag 2 portal lang naman, ibig sabihin, may dalawang axial lang dapat mag-resist. Kagaya nung ginawa ko kanina, to balance the moment effect ng 60. So, it should be logically 12. Pero kung gusto mong manual, yan, ihiwalay mo to. Yan. Tapos, magkakaroon ka ng 15 dito, 60 dito. Tapos, to balance this, of course, this should be yan, 15. Tapos, walang moment dito sa hinge, wala. So, i-transfer mo na lang yung 12 dito kanina, pabalik.
So, parang ganito. Yan, meron ka dito ano, di ba? 12 pataas. Yan. Balance na 60, di ba? Tapos ito pababa, 12. Tapos ito tataas, 12. Oh, tapos ito, 12. Sa pool. Yung ngiti ni Nathan James, nakikita kong ano, nasasayahan na siya. Parang gusto niya nang gawin yung love task. Okay? Ngayon, mamili kayo. Itong method ko, o ito. Yung isa-isa kayo sa board. Ha? Evangeline, sumasagot ka. Kung gusto mo. Parang kaya mong gawin yun ng 1 minuto eh. Di ba? Parang ano lang, nilaro mo lang. Eh kahit 2 palapag to, kayang-kaya yun eh. Di ba? All in all, the support reactions, 12, 60, 15. Eto nga yun. So again, wala tayo dito. Kahit i-check nyo yan. So i-check natin ha. Oh. So meron ka dito, kung pataas ito, meron ka ditong pababa. 12. So obviously, dapat dito may 12. Niwalay ko na siya as rigid ha. Oh. Si column naman, column na to. Yan. Kailangan bumaba ng kasi asan ka na? Okay. 12. Okay. Sir, may 12 oh. Sabi mo wala. May 12 0. Paano na 0? Punta tayo sa kabila. 2 portal frame yan eh. Ganyan yan oh. Yung isa. Pataas dito. Yan, 12. Tapos ito bababa. 12. Tapos ito, tataas 12. Tapos ito, bababa. 12. Pag dikitin mo sila. 12 minus 12. 0. That's the effect of what I call you. Yung sinasabi ko kanina na ano, 2 shear column dito. Pagdating sa eggshell, wala. Pag 2 portal i-double check natin kapag 3 na siya. Pag ba 3 na yung frame, 0 kaya to? 0 to? Tapos ito, meron. Tapos ito, meron. Tingnan natin. So, dahil nakakuha ka na ng ganitong concept sa portal, kahit ilang palapag na yan, pwede nyo gawin. And for your task, practicein nyo lang kahit 1 palapag lang muna. Pero baka magtampo si Aslam Kasimali, eh gusto ko gawin nyo muna yung method niya. Kahit sa assignment lang. Pero pagdating sa quiz, hayaan ko kayong gawin to. Okay? Let's go!